Kung may pagkaing hindi nawawala sa hapag ng mga Pinoy, itlog na yan. Almusal, pwede. Tanghalian, pasok. Hapunan, solve pa rin. Masustansya na, mura pa. Kaya isa talaga ito sa paboritong pagkain ng bawat pamilya. At dahil araw-araw may demand sa itlog, hindi nakapagtataka na maraming kumikita dito. Tulad ng backyard racer na si Carlito, na sinimulan lang ang pag-aalaga ng white layer chickens para may fresh supply ang pamilya. Pero nauwi sa daily income na hindi niya inasahan. Sa kita niya sa itlog, nababayaran niya na ang kuryente at tubig. At dahil gumagamit siya ng teknolohiyang hinahalo sa pakain at inumin, napaaga pa ang pangingitlog ng mga RTL niya. Mas lalo pang gumanda ang kalidad. Mas malalaki, mas mabigat, mas malasa, at mas mabilis mabenta. Kaya ang harvest niya, mabilis ding nauubos. Ayan po siya. December po ang ano ko nito eh. So napaaga siya kahit yung pinagbilang ko nung chinat ko siya. Sir, yung sayo ba't meron na? Sabi naka-atubi kasi ako niya, sabi ko. Sabi niya, ba't yung iba wala pa? Maganda nga yung ano mo, feeds mo. Kasi sabi ko yung pakain ko yung gawa kong feeds. Plus yung sa atubi nga. Yung iba kasi wala pang drop. So nag-first drop siya, ang laki. Tapos parang pugo yung isa, tapos isang malaki. Nagulat ba't malaki yung isa? So first drop daw yun. Ano na to? Yung iba dyan nagsi-600 na. 60 grams yung iba dyan. Anong size? So large na po yan. Sa large na. Yung iba po dyan, sobrang laki, jumbo. Wala lang nag-drop ngayon ng malaki. So sa ngayon, wala na akong ano dyan. Kung may small dyan, napamaliit na lang na percent, 10%. So maganda na siya, malaki na, nasa large na siya. Large to XL na siya. Ito lang din, maganda rin itong anak buhay. Kaya ako naglagay ng ganito aside from buwanan ko at yung baboyan na pang 4 na buwan o 3 and a half months. Sabi ko kailangan ko ng daily. So naisip ko yung ito nga RTL kasi daily to eh. Kailangan mo kasi ng daily income. Naubos yan. So mamaya lang deliver na ulit. Kahit sila nagtatanong eh, ba't ano yung lasa ng itlog yung maligatok? Yung iba, yung pag minuya mo, yung puti. Ay, opo. Tapos yung dilaw niya, hindi dilaw na din, parang nag-orange. Yes. Sabi ko puti yun eh. Saka yung lasa, iba po talaga. Sabi ko nga, lalo kung may atubi, hindi ka makaka-estorbo na yung amoy o ano. Ang kailangan po kasi nito open air eh. Pero kung sa garahe, siyempre, kahit sa garahe, pwede isang ganto lang oh. May itlog ka na. Tapos kung may halamanan ka, ipunin mo lang yung dumi, then i-compost mo, meron ka ng pampataba. Sabi ko nga, yun dito, may pang-bayad na tayo sa kuryente sa ilang. Kailangan mo lang dumiskarte, hindi yung puro ano na lang eh, angal-angal eh. Then the right person na mapagtatanong ako, paano diskarte, din yung maiga-guide ka talaga. Aside from po yung location mo, siyempre kapitbahay, ganyan. Then hindi mo pala siya inaral talaga ng matagal. Yung iba, pag may pera naman, agad-agad. Walang knowledge. Pag sa karon. Mahirap pa mag-start yung walang pera pero may knowledge. Ang bilis nun. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong simple lang simulan pero malaki ang potensyal, hindi mo na kailangan lumayo. Sa pag-aalaga ng white layer chickens, siguradong may market ka na agad. Dahil itlog pa lang, sold na yan sa bawat bahay. At kung gagamit ka rin ng tamang teknolohiya, aangat ang kalidad ng produkto mo. Mas dadami ang suki at mas bibilis ang balik ng puhunan. Gaya ni Carlito, baka sa simpleng pag-aalaga mo ngayon, araw-araw ka na rin kumikita bukas. Sa white layers, hindi lang pagkain ang napoproduce. Kita at panggastos sa bahay, araw-araw mong maaabot.